Kilat News Updates. Mga balita ngayon, nasa 20 loose firearms isinuko sa militar sa Tawi-Tawi. Mastermind sa pamamaril sa isang truck driver sa General Santos City, patay sa engkwentro. Suporta sa mga OFW, binigyan diin ni PBBM sa 2025 Bagong Bayani Awards. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa 20 loose firearms at pampasabog ang matagumpay na isinuko sa militar sa Sanga-Sanga, Bonggao, Tawi-Tawi kamakailan. Ito'y mismong iprinisinta sa ginanap na ceremonial turnover ng Marine Battalion Landing Team 4, katuwang na rin ng Provincial Local Government ng Tawi-Tawi. Ang mga armas at pampasabog ay nagmula sa iba't ibang lugar ng mga bayan ng Nalil, Karungdong, Mandulan, Tongsina, Malasa, Lapid-Lapid, Tongmageng, Datu Baginda Puti, Panglima Alari at Sipangkot. Ayon sa pamunuan ng militar, sumasalamin lamang ito sa lumalaking tiwala ng komunidad sa gobyerno at mga sundalo at ang mas pinalakas na peace and order at territorial defense operations ng Marine Battalion. Patay sa hot pursuit operation ang mastermind sa pamamaril ng isang truck driver kamakalawa sa Digos Macar Road, Barangay Lagaw, General Santos City. Kinilalang suspect na si Muhammad Ale Dayalohet na residente ng Barangay Ligaya, General Santos City. Ayon sa kapulisan, naharang sa isang checkpoint ang suspect kung saan ito'y nanlaban sa mga pulis. Sinubukan pang isugod sa ospital ang suspect, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Matatanda ang una nang nadakip ng mga otoridad ang kasabwat nitong babae na dating karelasyon ng biktima. Napag-alamang alitan sa lupa ang motibo ng pamamaril. Patuloy naman na nagpapagaling sa ospital ang nabaril na truck driver. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng administrasyon na pagpapalawak ng suporta para sa overseas Filipino workers o OFWs sa pagdiriwang ng 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacanang nitong Huwebes, November 20. Tinawag ng Pangulo ang OFWs bilang lakas at ilaw ng bansa at iginiit na patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa digitalization ng kanilang mga proseso, kabilang ang OFW Travel Pass sa eGov.ph app at ang Online Employment Contract Verification System. Ibinida rin ni PBBM ang pagbibigay ng humigit kumulang 300,000 OWA electronic cards at pagpapatuloy ng mga programang pangkalusugan, gayon din ang Action Fund at OFW Launch sa NAIA. Kasama sa mga prioridad ng administrasyon ang mas maigting na paglutas sa human trafficking at mas pinalakas na reintegration programs para sa mga nagbabalik bansang OFW. Kabilang naman sa mga pinarangalan ngayong taon ay ang tripulanteng nagligtas sa 52 migrantes sa Crete, Greece at isang caregiver na nagsekripisyo upang protektahan ang kanyang employer sa gitna ng kaguluhan sa Israel noong 2023. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.